the weekend, naglabasan din. Paldo kaayo din pala. Kanya pala iniiwasan nila, mabanggit at mabasa uli yung paragraph 30. Paragraph 30. Paragraph 30 ng affidavit ng Diskaya. No? Napin ko lang. Ako. Ngayon, ito, pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez kasi kino-called out niya ang ICI, DPWH at Ombudsman na bakit yung balwarte ng mga Marcos at yung Leyte hindi pa rin biniimbestigahan, no? Kasi may mga reklamo na tungkol doon, may mga ghost project daw doon, may mga substandard doon. So pakinggan natin. Yung paragraph 30 po ng affidavit ng Diskaya, ito po ang laman. Basahin ko Paragraph 30 DPWH Region 1. Ang nagsasalita po rito yung Ginoong Diskaya sa kanyang affidavit. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon ng mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si Regional Director Ronel Tan. Si Ronel Tan lang po ang kausap ko din sa area ng Ilocos Norte. Ayan na. Asa tarangkahan na po nila Papatawag lang itong RD Ronel Tan upang pagpaliwanagin regarding sa paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, ni Ginoong Diskaya. Nagtawagan lang po kami lagi kung ano project ang sasalihan at mananalo sa bidding. Nagtitiwala na lang po ako at na-award naman po siya. Dito po sa cellphone number kung ito kami lagi nagtatawagan. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa aking nakikita kung bakit kinakailangan patayin nila bigla-bigla ang pagdinig ng Blue Ribbon. Itong famous or infamous paragraph 30 na Ginoong Diskaya. Nabanggit na po ang Ilocos Norte. Sino bang taga Ilocos Norte? And just over the weekend, ang daming pictures naglalabasan yung flood control or yung dike sa Ilocos Norte na ginawa ng Pahati Construction na hati. Sapol na po lahat nasa tarangkahan na po ng Malacanang, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos. Nakatutok na po Wala ho tayong ibang makitang kadahilanan kung bakit yung mga tutat payaso sa Senado ay dali-daling nagdeklara na suspended indefinitely, walang katiyakan, ibig sabihin. Pag indefinito, di ba? No, tama naman si Attorney Vic Rodriguez kasi bakit? No, kung saan dapat yung corruption na halata, doon dapat. Kasi yung ICI kakagaling lang sa Davao Wala silang nakitang ghost project. So since wala silang nakita na ghost project, ang tinitira na naman nila ngayon kung meron bang substandard. No? Tapos yung kongresistang si Tino, no? Yung loko-loko, yung takot kasi yan sila na makabalik yung Duterte kasi talagang pupulpusin ni Inday Sara yung mga NPA na yan. No? Sinasabi niya substandard daw. No, ipapatunayan pa yan kung substandard Pero yung sa Bulacan, yung sa Ilocos Norte, yung sa Cebu, hindi na kailangang patunayan Kitang-kita na na substandard. Dapat doon muna nakafocus. As if naman yung tao ng ICI, marami sila, kukonti lang yan mga yan Diba? Tapos yung nag-iimbestiga, hindi naman mga engineer. Si Azurin, no? Former police yun. Anong alam niya sa engineering? No? Si Magalong, anong alam? Mayor yan No? Tapos yung retired Associate Justice, anong alam nun sa engineering? Bakit sila yung nag-iimbestiga? Bakit sila yung tumitingin kung substandard ba yan o hindi? No, ICI, dalawin nyo naman yung balwarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Marami daw substandard doon, ghost project doon Diba? Kahit yung mga Diskaya, meron daw doon Yung lisensya nila ginagamit ng district engineer doon. Diba? Tapos sino ba congressman doon? Si Sandro. Diba?